Isa na namang insidente ng panghaharas ng China. Pinagtulungang i-water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng misyon para maghatid ng supply sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang tatlong barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkao ng BIFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Yung BIFAR ship, kinarang kanina. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang sarit-saritang humaharang sa amin hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Inaharangan kami para makapasok sa Bajo de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc. Nung unay tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Tinamano kami. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, daramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Sir, binugahan na nila, sir. Sir, binugahan na kami nila dito, sir, sa may entrance natin, sir. Pasok! Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ginawa ng China at tinawag itong iligal at irresponsable. Kwestiyon din ito ang sensibilidad ng China sa panawagang magkaroon ng dialogo at mapayapang hakbang para i-de-escalate ang tensyon sa West Philippine Sea. Sabi naman ng Foreign Ministry ng China, nangihimasok ang Pilipinas sa Huangyan Island na tawag nila sa Bajo de Masinloc. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, nagiging mas mataas ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Kumpara sa mga naunang pagwo-water cannon, mas matindi at nakamamatay raw ang ginawa kahapon ng China ayon sa Philippine Coast Guard. Pero itinuloy ng PCG ang pamamahagi ng krudo at supply sa mga mangingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc. Makikita sa mapang ito kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bumagal ang takbo ng dalawang barko, tinatansya at ina-assess sa mga sirang tinamo nila. Nakasunod pa rin ang mga barko ng China, mga barko ng Coast Guard at kanilang Navy. Paikot-ikot rin ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Pero sa may 80 kilometro layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon.
ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Isa-isang dumating ang mga mangingisdang Pinoy para sa ayuda at hanggang sa lumubog ang araw, unti-unti na silang dumami. Kinabukasan dagsa na ang mga mangingisda, ang ilan galing pa raw ng Infanta, Pangasinan. Si Mang Pedro, nabalitaan daw ang ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BIFAR at PCG. Medyo galit po. Wala lang po tayong magagawa eh. Sila man daw ay nakakaranas doon ng pangaharas. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa panatag na tinatawag ding Scarborough Shoal. Medyo limitado pa rin. Kasi kung hindi nila pinapayagan yung malilit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Malaking bagay daw ang libreng krudo, lalo pat ito ang pinakamalaking bahagi ng kanilang gastos tuwing pumapalaot. Abutin mo yung pan, may sa linggo. May extend kayo dahil dito sa fuel. Opo. Sinasabing hamak na mas mayaman sa isda ang loob ng Panatag Shoal, pero simula taong 2012, bantay sarado na ng China ang nag-iisang entrada nito. Ang mga tulad ni Mang Pedro, umiikot na lang daw sa mga payaw na nakakala sa mga baybayin ng Pangasinan at Zambales kapag mahina ang huli sa labas ng Scarborough. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroon. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.